Nakadetine ngayon sa Senado ang tatlong dating engineer ng DPWH Bulacan na dawit sa isyu ng anumaya umano sa mga flood control projects. Yan po sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. At sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kinompronta si Hernandez ng dalawang senador na inakusahan niyang tumanggap ng kickback. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sinabi mo sa testimony mo sa House na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa'yo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing ganon, Your Honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa House ngayon, wala ka specific na sinabi. Kinompronta ni Senador Jinggoy Estrada si dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez kaugnay ng alegasyon nitong tumanggap ang senador ng kickback mula sa flood control projects. Sabi ni Hernandez sa Kamara, isang staff daw ni Estrada na nagngangalang Beng Ramos ang nagdala ng obligasyon o lagay mula sa WJ Construction matapos makakuha ng proyekto sa Bulacan. Itinanggi ni Estrada na may staff siyang Beng Ramos. Paano niya malalaman ng staff ko si Beng Ramos? How will he know? Hindi ko rin po alam. Yun lang po ang sinabi sa akin ni Boss Henry. Kaya po nagkaroon po kami ng connect ni Ma'am Beng Ramos tsaka si Ma'am Mina. Mr. Bryce, masyado ka na nagsisinungaling eh. Ang pakilala kay kay Ma'am Mina and Ma'am Beng is staff po ni Sen Jinggoy, pero hindi po specifically sinabi ko na yung proponent is para po kay Senator Jinggoy. Hindi po, ibang projects po yung sinasabi ko na nakatag po kay Senator Jinggoy, hindi po yung specifically noong 2022. Ang tinutukoy na boss ni Hernandez ay si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, pero itinanggi rin niyang nakatanggap siya ng pera para ibigay sa politiko. Respectfully deny po yung sinasabi niya na binigay niya po sa akin na may mga ganun pong issue, Your Honor. So tama si Senator Lacson, the burden of proof lies with you, Mr. Hernandez. Kasi tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundina naman ako ng taong bayan. Hindi inimbita sa pagdinig si Ramos for humanitarian reasons dahil may stage 4 cancer siya. Dumalo naman sa pagdinig si Mina Jose ng WJ Construction. Paglilinaw niya, siya ang ka-message ni Hernandez at hindi si Ramos. Kaibigan daw niya si Ramos na nag-refer daw sa kanya kay Hernandez para sa isang joint venture na hindi natuloy. Sa ipinakitang text message ni Hernandez, may i-deliver umano si Jose. Sa message mo nung December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. Tama po ba? Yes po. Ano ito? Para saan at para kanino? I meant by delivery po are the documents na hinihingi niya po for the processing po ng joint venture. I have never given nor received any money from any public official or government employee, including this Mr. Bryce Hernandez. Thus, I strongly deny his accusations. Pero giit ni Hernandez, nagbigay ng obligasyon si Jose. Ano yung obligation na yon? Pera po. Para kanino? Lagay? Ano yung context ng obligation? Pera po siya para sa proponent. Ano ibig sabihin? Lagay para sa proponent? Yung advance po. Opo. Advance para sa proponent? Bayad po para dahil nakuha na yung project na yun. Mrs. Jose? Your Honor, I don't know what he was talking about. Nitong August 19, nakuna ng CCTV si Jose na dumating sa Senado para magtungo sa opisina ni Senador Erwin Tulfo. Pero bago niyan ay dumaan muna siya sa opisina ng Blue Ribbon Committee kung saan staff si Ramos. Meron po kasing problem yung terrace ni Senator Erwin na binabaha po siya, lalo po pag umuulan. So, ako po yung na-refer na contractor nung staff niya na kung pwede po tingnan namin gawa ng solusyon and mag-suggest po kami sa kanya. Upon learning her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately requested to cancel all contracts with WJ. Para nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa broom kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. Sabi ni Jose, hindi siya pumunta sa Senado para magbigay ng pera. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na.
Please, continue. Did you ever see Alcantara handing money over me to me? I don't think so. Pero ba, may nakita ka ba? Sagutin mo lang, yes or no, may nakita ka ba? Wala po. Okay. That's all, Mr. Chair. Sabi naman ni Hernandez, hindi niya alam kung sino ang proponent o mambabatas na nagpasok ng flood control projects. Ang boss daw niya dati na si Alcantara ang nakakaalam dito. Respectful din na, Your Honor. Hindi ko nga po kilala itong pangalan ito, Mina. At yung Beng Ramos po, alam ko po. Nung nagtatanong nga po ako, sila po magkakilala. Nagpakita ng bagong text messages si Hernandez mula December 10, 2022 na magpapatunay umanong nagdala ng pera sa opisina nila ang WJ Construction. Meron po akong follow-up na text message po na nag-confirm na nagdala po it's either Ma'am Beng or Ma'am Mina sa office. Dinala po dun sa administrative officer namin noong time na yon. Meron po akong text message na yun. Galing po sa Chief of Staff ni Boss Henry Alcantara. Kinonfirm po na nakapagdala na ng obligasyon. Base sa screenshots, sinabi ng Chief of Staff umano ni Alcantara na nakuha na sa administrative officers nila yung pinadala nila Beng Ramos. Nag-text ito ulit matapos ang ilang araw kung ipasasabay na raw ba yung kay Beng Ramos. Sabi raw niya, sige, ipasabay na. Anong context yan? Yung pera po na dinala nilang Beng Ramos. Anong project yan? Your Honor, nakalimutan ko lang yung specific anong project to, ng 2022. Pinutol muna ni Senador Ping Lacson ang usaping ito habang wala raw kompletong detalye si Hernandez. Isa pa sa idinawit ni Hernandez na tumanggap umano ng kickback si Senador Joel Villanueva na nanindigang wala siyang kinalaman dito. Binalikan ni Villanueva ang umunay litrato ng disappearing messages na umunay usapan ng senador at ni Alcantara noong October 2023. That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Nang almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. Subalit dun sa parang pumasok sa conversation po na napicturan, isang kayang ialat lang po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo naman po. I'm sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na picture lang yung pinicture mo, there's nothing there that states that. Is this a new allegation that you're talking about? Was there a time na I asked or I nominated flood control program sa inyo? Wala po, Your Honor. Ever since po. Ever since, wala, Mr. Chairman. Was there a time na naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor. Ipinakita din ni Villanueva kung gaano raw kadali mapeke ang mga abunay usapan sa cellphone. Bryce and JP, nakita nyo kanina yung pinakita kong video. Hindi ba ganun kadali gumawa? Yes or no lang? Nakakalungkot dahil yung chismis trying to destroy me, my name, our family, our loved ones. May mga anak din ako. Hindi po namin alam na pwede palang gawin yun, Your Honor. Bit-bit din ni Villanueva ang kopya ng General Appropriations Act at sinabing wala raw naman doon ang sinasabi umanong proyekto niya. Pero ayon kay Hernandez, wala sa GAA ang ilang flood control projects dahil nasa unprogrammed na bahagi ito ng national budget. Yung pinakita niya po pala kanina na unprogrammed ng General Appropriation Act ng 2023, doon po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Baka yung ating mga hinahanap na mga ghost project, ghost ab initio. Sa umpisa pa lamang, ghost na sila kasi nasa listahan ng unprogrammed. Nagiging pork barrel to ng DBM eh. Sa totoo lang dahil isasabit sa inyo tapos kayo rin nagde-determine kung anong papasok o anong hindi. Si Senador Erwin Tulfo naglabas ng litrato na nagpapakitang naroon si Alcantara sa pagbibilang ng cash sa isang kwarto at inilagay sa mga kahon. Paano mo mapapaliwanag ang litrato na ito na nandito ka, yung naka-blue na yan?
na nagpaparte, iniimpake na yung limpak-limpak na salapi. Nilalagay sa paper bag, ito, that's you, right? Or kakambal mo? Yes, Your Honor, ako po. Ikaw ang nag-supervise kung paano i-impake, kanino ibibigay. Definitely, mga naka-karton na yan. So, alam mo. Yes, Your Honor. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, ang mga cash ay isinugal ng tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys sa casino bilang paraan ng money laundering. Sa pagtingin sa isang litrato, isang dating kongresista ang idinawit ni Hernandez. Hindi, sabihin mo na lang, para kanino itong mas ano malapit? po, ang nakalagay po dyan is Mitch po. Kung hindi po na mali yung pagkakatanda ko, ang sabi po dyan ni boss, para po kay Mitch Kahayon po yata yun. Dating kongresista si Mitch Kahayon Uy na kinukuha pa namin ang panig. Sa pagdinig, iginiit ni Alcantara na project engineer at implementing section chief ang nakakaalam at unang pumipirma sa proyekto. Sa amin po kasi, pag po nakapirma na po kasi yung mga nasa baba po sa akin, pinipirmahan ko na po yun. Pero git ni Hernandez, magkakasabwat sila sa modus sina Alcantara, Engineer JP Mendoza at Engineer Paul Duya. Ano po ang naging papel ni JP Mendoza dito? Siya ba ang arkitekto? Isa sa mga arkitekto na modus? Your Honor, actually, involved nga po si Engineer JP Mendoza, ako, at saka po si Boss Henry, at saka isa pa po naming project engineer. Sino yung isa pang engineer? Si Engineer Paul Duya po. So, yung project na yan, meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%. Si Engineer JP meron po 20% at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. Sabi ni Hernandez, naisip nilang gumawa ng ghost projects pero hindi raw niya alam kung sino ang proponent o mambabatas na nagpapasok ng proyekto sa budget. Bakit nyo naisip yung ghost? Ano rason? Tumaas ba tara? O tumaas ang cost? Bakit hindi nyo ginawa yung mga proyekto? And isa na nga rin pong isa na rin pong kasagutan yung tumaas po ang tara. Ano po yung tarang nyo? Kanino napupunta? Sa proponent daw po, sabi ni boss. Honest, wala po akong direktang pakikipag-usap sa proponent. Sino po yung proponent na sinasabi ni Bryce? Hindi ko po alam sa kanya, Your Honor. Every time po na may tatanong sa kanya, puro po ang turo sa akin. Maliwanag ba naman po rito na sinasabi ng mga contractor na sila po ang kausap dyan. Nanindigan naman si Alcantara na wala silang alam sa budget insertions. Nagsumite lang daw kasi sila ng wish list sa regional office ng DPWH. Pero hindi ito umubra sa mga senador kaya kinontep siya. Humarap din sa pagdinig si Sally Santos na may-ari ng Sims Construction Trading na humingi ng proteksyon sa Senado dahil nangangamba raw siya sa kaligtasan niya. Ayon kay Santos, pinahiram niya ang lisensya niya dahil hindi niya akalaing gagamitin ito sa anomalya ng mga taga-DPWH mismo. Hindi ko po alam na gagawin po nila Engineer Bryce at JP Mendoza po yun. Kasi po syempre po, sila po yung tauhan po ng DPWH. Naniniwala po ako na hindi po nila gagawin yun dahil yung po kasi lisensya ko po, sa pilitan na po nilang iniram po sa akin. Humiling naman ng legislative immunity sila Hernandez at Mendoza. Ibig sabihin nito, hindi magagamit laban sa kanila ang mga isisiwalat nila sa pagdinig. Handa rin daw si Hernandez na pumirma ng waiver para buksan ang kanyang bank accounts at isauli ang lahat ng kailangan niyang isauli. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Kinundina ni dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy ang pagdawit sa kanya ni Bryce Hernandez sa isyu ng maanumalya umanong flood control projects. At ayon sa dating kongresista, walang basihang paninira ang sinabi ni Hernandez na nakatanggap siya ng 16.5 million pesos mula sa mga flood control projects mula 2022 hanggang 2023. Naging kinatawanan niya siya ng Caloocan at hindi ng Bulacan. Itinanggi rin niyang may kaugnayan siya kay Hernandez, gayon din kay Alcantara. Hamon pa niya ipakita ang hawak na ebidensya. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.